안녕하세요, 여러분! Hello, mga ka-chingu, mga ka-F6. So, ngayon, may mga katanungan dito. So, iisa-isahin natin. Susubukan natin sagutin ayon sa aking experience. Okay? Sabi niya, ano yung mga ginamit namin, ano yung mga pinasa namin sa doon, nagpakasal kami, ano yung mga pinasa mga papel? Diba? Sa mayor's ba tawag yan? Yan, sa mayor kami nagpakasal, civil wedding. So, ang unang-una po, pumunta nga po kami sa City Hall, yung City Hall na kinasasakupan ng aming lugar. So, punta kami sa City Hall, then, sinabi po sa amin mga kailangan nila para kami ay maikasal. So, kung ang partner nyo po ay ibang lahi, kailangan po ng legal capacity. Yung legal capacity ay kinukuha kung saang bansa yung asawa nyo, doon kayong embassy pupunta. Dito sa Pilipinas. Halimbawa, ang partner nyo nga po is Korean, Korean ang partner ko. So, pumunta kami sa Korean Embassy doon sa Pilipinas, sa may Taguig. Kung ang partner nyo naman ay American, di sa kayo pupunta? Sa kanyang embassy doon, sa Manila. Di ba sa Manila yun? Basta pag Korean partner kayo, sa Korean Embassy ang punta nyo. Doon kayo kukuha po ng legal capacity. Okay? So, yun po ang una namin kinuha. Then, yung passport details ng asawa nyo po. Yung passport in and out. Di ba may tatak po yung passport niya? Papunta dito at saka yung pagtabas. In and out yung kanyang yun po ang aanhan nyo. Yun ay photocopy nyo po. And then, yung PSA birth certificate nyo po. And certificate of no marriage. Yun po. Certificate of no marriage. And then, pagkatapos nun, i-schedule po nila kung kailan kayo, kasi dyan sa munisipyo, may listahan, may po sila kung kailan sila available. May araw lang kasi ng kasal, katulad ng sa Silang, tuwing Huwebes lang po yung kasal. Yun ang pagkaintindi ko, tuwing Huwebes. So, schedule kami ng Huwebes, and then, kumbaga, depende pa rin. Minsan kasi nagpa-schedule kami ng ganong araw, pero hindi siya, kumbaga, marami ng slot. So, depende pa rin. Hindi kaagad nasusunod yung mga date na gusto nyo, kasi nga, gawa ng, schedule by schedule din kasi pagkapakasal sa munisipyo. Maramihan doon ang kasal. Kaya, magpapa-assist po talaga kayo doon. Kung kailan available, kung kailan pwede, ganyan. And, ano pa ba? Pagkatapos naman po ng kasal, yung kasal po ay madali lang. So, madali lang po talaga. And sabay-sabay po. Sa amin po sa Silang, sabay-sabay kami ginasal. Madamihan kami. Hindi yung isang tao lang. Maramihan po yan pagka sa mayor's, marami po kami sabay-sabay. So, kailangan, pagkatapos ng kasal, kailangan sabihin nyo doon na kung pwedeng ipa-expedite. May ibang tawag doon, nakalimutan ko na. Pero yung ibang term nga nyo, ipa-expedite. Kasi, di ba, limited lang yung stay dito ni partner. Ng mga partner natin, limited lang, di ba? So, kailangan pa-expedite nyo yung yung papers nyo ng kasal. Para lumabas ka agad. Within 15 days kasi Within 15 days, kapag pina-expedite nyo, makukuha nyo na kaagad. Pag hindi nyo pina-expedite, abutin pa po yan 3 months mahigit.
So, pa-expedite nyo po. Sabihin nyo po, magdagdag lang po na kayo ng kaunting halaga. Parang 100 yata. Yun, ganun po. Ipagbigay, alam nyo na kailan, na kung pwedeng ipa-expedite. And then, pagkatapos po nung ano na yun, pag na-release na po yung marriage certificate nyo, diretso po kayo sa, anong tawag yun? Diretso po kayo sa, kasi nagpunta ako dun sa, sa Ayala, Labangan, ipapa PSA naman, yung marriage certificate. Kailangan naka PSA, guys. Kasi tandaan nyo, hinanap yan sa akin sa immigration, naka PSA. Ay, ang naibigay ko nga nung una, NSO. Sabi, no, not that one. PSA, marriage certificate. So, thanks God, kasi meron pa akong isang peraso na lang talaga siya. Kasi madaming pinagpasahan yan, yung sa KBAC magpapasa nun. Sa CFO, di ba, hinahanap din yung birth certificate na PSA. Yun nga po, pagkatapos nyo papa-PSA nyo, ayan. Tapos, kailangan anuhin nyo na mga 4 na kopya na yan, ng birth certificate na naka-PSA. So, ayan na nga guys, pagkatapos nun, dadalhin na ng partner nyo yung mga papers nyo sa Korea para i-record naman doon. I-record nila, dadalhin ng asawa nyo yung papers niya, dadalhin sa Korea para may record na. Tapos, pagkatapos nun, so mag-aayos na kayo ng pagkatapos kasi nag-aayos na kami ng mga papers na kailangan naman sa pagpaprocess ng F6. Paano makapunta dito. So, nag-aral muna ako ng mga 2 buwan. Self-study sa bahay. Pagkatapos nun nga, nag-process na. Yung mga kailangan sa KBAC. Pag magpapasa tayo ng visa sa KBAC. So, pag kukuha ng legal capacity sa embassy sa old building, Korean Embassy old building. Pag magpapasa ng visa sa KBAC, sa bagong building, doon sa may Brittany Hotel. So, i-PM nyo na lang ako guys kung nalilito kayo sa kung saan kayo pupuntang lugar. So, yun na nga. Nagpa-process, pagkatapos ng kasal na yun, i-process nyo na yung F6 nyo. Yung kailangan sa F6, sa KBAC. Yun na nga, yung mga kailangan niya ng medical certificate din, yan. Ano po talaga yan? Kailangan po yan, medical certificate, parang, for me, parang general check-up. Kasi doon ko lang na-experience yung mula dito sa ulo hanggang paa na check-up. Diyos ko. So, yan po pag-anuhan nyo. Yung medical certificate, medical check-up na yan. And, mai-recommend ko po ang Manila doctors kasi, na sila, kumbaga, feeling ko maraming pumupunta doon na Korean spouse visa doon sa Manila doctors. International, international hospital and accredited talaga siya ng Korean Embassy. So, may mga doctors pati silang available doon. So, yun nga, medical certificate. And, language certificate, Korean language certificate. Kung may pera po kayo, mas maganda po na mag-aral po kayo sa Korean Center. Okay? Tapos, yung the rest ng mga requirements, sa asawa nyo na po. Katulad ng family relation certificate, marriage certificate, kung siya ay divorce. Yan, marriage history. And may mga listahan po ako niya. Kung gusto nyo po, i-PM nyo na lang po ako. Para ma-send ko sa inyo yung mga kailangan yung Yun kasi yung mga... Ako kasi, nakadalampung ako sa KBAC. Nag-process ako ng papel. Kasi nung una, kulang ako ng mga papel. Kulang ang tiyo. Para mga 3 o 4 na papers ang kulang. So, balik na naman ako. At pinapicturan sa akin yung mga listahan ng requirements na kailangan niya. Na kailangan doon sa KBAC. Kaya kung may kung gusto nyo, PM nyo lang po ako at isasend ko sa inyo yung mga listahan na yon na ibinigay ko kay Tiyo. Doon sa asawa ko.
So, ayun nga guys. So, sa atin kasi ang requirements lang natin sa Pinay na partner is marriage certificate. Ganun lang guys. Yan lang. Marriage certificate. So, ayun na nga. Teka, babasahin ko muna ulit yung tanong niya. Ano pa ba yung mga tanong niya? Yun nga, sabi niya, yung tanong niya nga, kung ano yung mga required, mga kailangan sa, pag civil wedding. Civil wedding. Ayun na nga, yung bago kayo magpapakasal, kailangan nyo isubmit yung mga requirements na yun, yung mga legal capacity talaga kapag foreign partner kayo. Legal capacity na kukunin sa, halimbawa, Korean partner, meron kayong Korean partner, di sa Korean embassy kayo pupunta, mag-request kayo ng legal capacity. So, magdala lang kayo ng mga ID, yung mga papers, dalhin nyo pag pupunta kayo. And kapag pumunta kayo sa Korean embassy pala, pagkakasama nyo yung partner nyo, diretso pasok kayo sa loob. Hindi nyo kasama, magpila kayo sa labas. Yun kasi na-experience ko guys, kung kasama ko ang tiyo, diretso kami sa loob. So, ang daming tao dun sa labas, nakapila. So, kung kasama partner nyo yun, diretso kayo sa loob. Si Korean siya. Need po ba pumunta sa embassy bago kami magpakasal? Sa civil, yes. Gawa nga ng legal capacity. Pupunta kayo sa embassy. Doon sa Taguig. Doon sa old building. Sa old building. Anong dapat kayo ipasa sa embassy? Mag-request lang kayo ng legal capacity. So, kung kailangan ng ID o marriage certificate or PSA, mga ganyan. Dalhin niyo po, pag lalakad po kayo sa ganyan, dadalhin niyo po yung mga requirements niyo. Yung mga requirements ng asawa niyo, ninyo, ganyan. Yun nga, yung certificate of legal capacity po ba yun? Yes. Yes, yes. Kailangan nyo pumunta doon sa legal capacity. Kasi kami, nahuli yan, legal capacity. Nahuli kung, hindi ko agad kinuha. Tapos sinabihan ako doon sa City Hall na kailangan kumuha agad kayo ng legal capacity bago pa kayo makapag-attend ng seminar para sa kasal. Hindi kasi kayo pa-attend ng kasal, seminar doon sa kasal, seminar ng kasal kapag walang legal capacity. Kailangan meron na po kayo noon, tapos bago po kayo dumiretso sa para magpa-schedule ng seminar ng kasal. Ano po 'yun, half day. And by schedule din. Kaya lagi po kayo magtatanong doon sa City Hall kasi sila magtuturo, mag-guide sa inyo kung ano yung dapat yung gagawin, ano yung sunod-sunod, ganyan. Para may idea. Ano yan? Ay, takot din kami baka ma-scam kami. Huwag po kayong ako po na sarili ko, kaming dalawa, ako lang po ang naglakad. Ako naglakad ng mga papers namin. So, ako nag-search. Kasi ang tiyo nandito na sa Korea kasi nagtatrabaho siya. Kailangan ng, may trabaho siya. Ganun. And ako naglakad. Dahil pag kayo ay nagpatulong sa iba, yung mga personal information makukuha pa ng iba, tapos magbabayad pa kayo, ang ending niya, ma-scam pa kayo. Kasi kalimitan ng yung iba naririnig ko, mga nakikita ko sa GC, ayan, na-scam sila, ayan, nakapagbayad lang, yung pang personal information yung nakuha pa ng iba, diba? Kung kaya nyo naman lumakad, diba? Marunong naman tayo magsalita, Tagalog naman, Tagalog English. Kung nasa Pinas pa, kaya pa nating lakadin, diba? Yung mga ganyang papel. So, tsaka magkaiba po ba ang marriage contract at marriage certificate, marriage license? Yung marriage license po, yun yung ibibigay sa inyo. Meron ako dito mamaya, isasend ako sa iyo. Yung marriage license, papakita sa iyo. Yung itsura ng papel ng marriage license, nadadalhin nyo yun dun sa para ma-PSA. Yun ang bibigay sa inyo doon sa
City Hall. Tapos didiretso kayo doon sa PSA. Ako sa Alabang ako kumuha eh. Mabilis kasi sa Alabang guys. One day lang makukuha mo na kaagad yung pina-PSA mong birth certificate at saka marriage certificate. Yes, limited ang oras ng partner natin sa Pinas. Kaya bago siya pumunta, kailangan kumpleto na yung papers. Kunin mo na lahat sa kanya yung mga papel na kailangan, yung mga required na kailangang papel. Para pagpunta niya dito, ano na lang, konti na lang. So, madali lang sa civil, at saka ano, sa amin pala, sa aming barangay, sa aming lugar, pag magpakasal ka pag mapapakasal ka doon sa civil, magtatanim ka ng 10 klaseng puno doon sa inyong tinitirhan, sa inyong bahay. 2 kayo. Yun ang pinaka magtatanim kayo ng 10 iba't ibang puno. Halimbawa, mangga, rambutan, yung mga ganyan. Tatanim nyo 10 puno, pipicturean nyo, tapos i-submit sa barangay. Yun ang ginawa namin. Yun ang required, yun ang pinagawa sa amin. And, ano pa ba? So, ayun. Yun ang anong tanong niya, yung sa legal capacity. Yes, kunin nyo muna po yan, legal capacity. Kunin mo po yan sis, pwede naman ikaw lang kumuha yan. Legal capacity, dali mo yung mga requirements doon. And, may mga pipil-upan din. Madali lang naman, basta dali mo yung mga documents. Ayan, legal capacity, pag pumunta ka doon, umaga, maaga. Para 3 ng hapon, marirelease din siya. Kasi nung pumunta kami doon, hapon na. So, ayun, schedule pa yung susunod na araw. Bumalik pa ulit kami. Kasi nga, hapon na kami pumunta. Pero kung pupunta po kayo ng umaga, maaga po kasi madaming tao, maaga, sa hapon, marirelease din, makukuha nyo din po agad ang legal capacity. So, pag na-release nyo na, pag natanggap nyo na, ayan, makapunta na kayo sa City Hall, balik na kayo sa City Hall. Ang gagawin nyo naman yung mga requirements sa City Hall. Pwede na kayo mag-attend ng seminar, ganyan, schedule ng kasal, and, yun, bili kayo ng, yun, kailangan, dalhin nyo na yung wedding ring nyo. Wala, simpleng kasal lang. Nakaputi lang ako nun eh. Nakapares kami, nakaputi lang ng damit, ganyan. And, ayun, pagkatapos ng kasal, kain sa labas, ganun lang. And then, wait ng 15 days. Nag-wait lang ng 15 days para dun sa So, antabay si partner, si asawa, ng 15 days bago siya nag-travel ulit sa papuntang Korea. 15 days. Kasi 13 to 14 days yung release eh. So, sa ika-15 days, saka pa siya naka-flight. Pabalik ng Korea. Then, yung mga sumunod na mga requirements, yun na ngayon sa pagkapasa ng mga papers sa embassy, yung F6. Yung F6 na din tawag kapag married ka na sa spouse visa ka na. Yun ang process mo, spouse visa F6. So, ayun na guys, ang dami ko ata sinabi po. Bye!